Ang talagang question kinakatakot ng kababayan natin ay stroke, 'di ba? 'Di ba? Takot tayo na ma-stroke tayo. So, paano bang malalaman? Siguro, paano mo na malalaman na na-stroke yung isang tao at anong gagawin? So, ito yung, tandaan lang yung fast. Yung F, tingnan mo yung mukha. Pangitiin mo, ngiwi ba siya? Okay, yun yung Ayan, fast. ngiwi. Yung Okay. A, yung arm, pataas mo yung arm, mahina ba on one side? Okay? Ang mahina itong ayaw tumaas. Oo, ito. Pag Mahina. sinabi mo diretso ang kamay, hindi niya madiretso. Hindi niya mataas, nakaganon lang. Kahit pilitin niya. Kahit pilitin, oo. Yung S, yung speech, tanungin mo siya, no? And then bulol siya, no? And then time, no? Yung oras, kailan nangyari ito, no? Kasi importante yon. You have to rush the patient to the hospital kasi may gamot na pwedeng mag-reverse nito within 3 to 4.5 hours. Pero merong stroke, Dr. Epicoliantes, na hindi naman lahat itong symptoms. Merong, yes. paano naman yung iba na ngiwi lang, manhid lang? Paano naman yung mga Yung ibang iba ganun? mild lang, manhid lang, one half of the body, no? Face, arm, and leg. Yun, stroke din yon. Yung iba, hindi lang makasalita, hindi maka-express. Minsan, minuto lang, tapos back to normal. Yun ang TIA, transient ischemic attack. So, importante din yun, huwag baliwalain kasi parang warning yon na mag-i-stroke siya. Okay, yung iba rin, parang nakatulala lang, hindi na mag-a-answer sa'yo or disoriented. Ganon. Yung mga kababayan natin kasi, Dr. Epicoliantes, syempre yung iba kulang sa pera, mahirap lang sila, takot sila pumunta sa ospital, mahal kasi. Kailan nila kailangan dalin? Paano kung baka, siguro namanhid lang yung kamay, mamaya okay naman. Or, yun, tsaka baka Bell's palsy, di ba? Paano, syempre takot sila Yes. gumastos eh. Kailan yung kahit mahirap ka, kailangan mo na siya dalin sa ospital? So, ang keyword, bigla. Pag biglang nangyari yon, dalhin sa ospital kasi libre na naman yung gamot sa government hospitals. Libre yung TPA? Yung RTPA, pang-reverse ng stroke. Okay. So, pag sa bahay, meron bang first aid? May magagawa ba? Anong gagawin? Luluwagan ng baro? Anong bang magagawa? Kung masikip, syempre, kailangan relax siya, no? And then, dalhin ka agad. Walang first aid, basta dalhin ka agad sa ospital. Ay, para Bakit natin malaman pinipisil yung pasyente sa Oo. kamay? Kung nararamdaman ba niya, or kahit may pain, dapat, di ba, magwi-withdraw? Oo. Kung paralyzed to, pag pinisil, hindi gumagalaw. Hindi siya makakaramdam ng sakit. Oo, Pero hindi yung paralyzed. first aid. Hindi yung Oo, first aid. akala ng kababayan natin first aid. So, paano naman tayo iiwas sa stroke? So, yung prevention yung best, no? So, healthy lifestyle, exercise, no? Low salt, low fat yung diet, no? Yung healthy living, low salt, walang alak, yun. Yes. Stroke, meron bang pagbabago ngayon? Dumadami ba yung incident sa Pilipinas compared to before? Usually seasonal, like pag Pasko, New Year, tataas kasi nga ang daming party. Imaginein mo, everyday halos yung parties. Drinking, lechon, and all, di ba? So, tataas yung incidence during that time and also fiesta, May and June. Ano yung bawal sa stroke? Alak ba bawal? Tama pala. Kasi yung alak, sasabihin nila, Dr. Epicoliantes, good for the heart daw, red wine. Sa akin, ayoko namang gano itong mga red wine kasi napaparami. Sa utak, bawal ang alak, di ba? Totally. Anong nangyayari sa utak natin pag mga alcoholic? Maraming kasing manginginom sa mga nakikinig sa atin, sa radio at sa Minsan Facebook. nagiging ulyanin sila, Wernicke's encephalopathy, no? Nagiging ulyanin sila, no? And then mataas yung risk mag-stroke nga. Yung iba, nagsi-seizure, nangingisay, lalo na pag everyday umiinom ng alak tapos biglang huminto. Gaano karaming alak ang bawal? Usually, 1 to 2 beers pwede a day. Allowed pa siya? Oo. Yun yung pwede, no? Beyond that, hindi na pwede. Binibigyan ba ng vitamin D? Yung mga alcoholic pwedeng binibigyan Vitamin talaga. D. Vitamin D. So, sa stroke, talagang iwas dito. May nabasa ako, air pollution daw, nakaka-stroke din. Air pollution, wala pa masyadong hard evidence on that. On that, okay. So, sa stroke, dadalhin agad sa ospital at yun talagang first aid eh.
Yung sa blood pressure, anong blood pressure pala gusto ng stroke? Mhm. Depende, no? Kung halimbawa ischemic stroke, ibig sabihin nabara yung... Tama pala, dalawang Oo, klaseng dalawang stroke. klase. I-explain mo ano yung Hemorrhagic dalawa. tsaka ischemic stroke. Halimbawa, nabara yung daanan ng dugo, hindi maka-flow yung blood, hindi makasupply ng oxygen, namumutla yung area na yon. Yun ang ischemic stroke. So, kailangan natin mas mataas na blood pressure, no? Kasi ipupush natin yung blood flow doon para ma-perfuse yung brain. Okay? Pag binaba mo bigla, lalaki yung area na walang blood flow. So, pag ischemic stroke, medyo mataas. Kahit 200, okay lang, no? Pero pag hemorrhagic stroke, ibig sabihin pumutok yung daanan ng dugo dahil mataas yung blood pressure. Pwedeng ibaba yung blood pressure gradually even to 140. So, depende sa type ng stroke. Isa pa nakakatakot na stroke or hindi naman pala stroke tawag dito, yung nabagok epicoleantes, yung ano ba tawag ng subdural hematoma, 'di ba Subdural, minsan ganun dumugo yung epidural, yeah. ulo. Ano ba to? Napalo, nasuntok, napalo ng nasuntok, pwede bang dumugo? Pwede any head trauma magkukos ng yung grabbing head trauma. Let's say minsan it can binabatukan yung tao. Hindi naman yung hindi malaki. naman yung sa mga, yes. light lang, pero pag malakas na binatukan mo, pumalo dun sa wall, Oo. yun. Tumama yung ulo sa tumama, dingding. tapos nabagok, yun, pwede yun. Ano first aid? Paano mo malalaman kung may dumugo? 'Di ba iba sasabihin, huwag patulogin, laging gising, dapat ano ba dapat doon? So, titingnan mo, sumuka ba siya? Okay. Nawalan ng malay ba siya? Dumugo ba yung ilong, yung tenga, no? O kung nahimatay, no? Emergency yun, dalhin ka agad sa ospital. Yung iba, parang wala lang, no? After a while, wala namang headache. Pero yung iba, obserbahan yung headache. Increasing in intensity ba yung headache? Nagtutulog na ba siya? Delikado yon. Yes. Siguro two more topics na gustong-gusto nila pakinggan yung sa migraine, 'di ba? Migraine headache, ano bang migraine? Anong gamot sa migraine? Yung iba kasi parang pain relievers lang eh. Ano bang bago ngayon, Dr. Epi? Yung migraine, namamana yon usually mga babae sa family, no? Paulit-ulit yon. May naka-trigger like pag hormonal changes, pag malapit na yung regla, exposure to bright sunlight, pag nakaka-migraine yan. Nakaka-migraine, sobrang Regla? init. Sobrang init. Hormonal changes. Also pag nagpipil, sasakit ang ulo, no? Exposure to light. Lahat na nagpipils? Lahat. Hindi naman Hindi lahat, naman. pero kadalasan yun ang naka-trigger or gutom ka, stress, galit ka, sasakit ang ulo. Usually one-sided. Yung iba may ilaw na nakikita, no, before the headache, no. And then throbbing yung headache. One-sided nagsaspread. Paanong treatment noon? Kung paulit-ulit may prophylaxis, pwedeng Inderal, yung propranolol, para 10 milligrams. 10 milligrams twice a day. Hindi yan pain reliever, but to stop the cycle of the headache. Pwedeng topiramate din, no? So, kung Topiramate? Topamax, pwede yan. Okay. Para saan naman yan? Prophylaxis, migraine prophylaxis. Gano'n nila katagal iniinom to? Usually, mga 2 to 3 months para hindi na paulit-ulit yung... Tapos titigil na nila. Tapos titigil. Pero syempre, hindi po pwede basta-basta bibilin sa Yes. doktor ang magbibigay. Kadalasan neurologist, Oo, di ba? oo. Sa migraine, meron din ba yung mga pagkain na nakaka-trigger? Oo, Chocolate, cheese, naka-trigger yung may mga chemical, no? Yung mga MSG, mga ganon. Pwede yan. So, sino nagkaka-migraine? Bakit ba't ibang tao kumakain ng chocolate, hindi naman nama-migraine? Genetic kasi to, namamana nga, nasa pamilya. Kung yung nanay mo, sumasakit ng ulo, ikaw din, yung kapatid mo rin, namamana. Hindi naman to aabot sa brain tumor or something? Hindi naman. Hindi naman. Common Okay. itong migraine. Bukod dito, kadalasan yung mga kababayan natin, yung mga ordinary headache lang eh. Yung mga tension headache. Paano nila malalaman kung Yung tension headache? headache, parang may band siya, band-like siya. Parang may headband around, no? So, Yes. bumababa dito sa leeg, parang stiff yung muscle kasi nagsistiffen. Usually, natitrigger sa stress. So, pag tension headache, anong gamutan? Pwedeng muscle relaxant, yung epirizone, pwedeng yung mga pain reliever lang, pwedeng bigyan din ng antidepressant, no? Kasi usually stress ang naka-trigger. Pag migraine, meron tayong iniinom na gamot. Para lang sa mga may migraine na nakikinig or nanonood sa atin.
Ano nga yung first aid nyo sa migraine? Yung Within- sumatriptan. Sumatriptan. Oo. Pwedeng, at the onset of Ilang the headache, milligrams? 50 milligrams siya. 1 hour before? Ano yun? Basta Hindi. onset? Basta, pag start pa lang ng sarap ng headache, inumin ka agad, stop na yung headache. Yung iba, pain relievers ang iniinom? Mali, no? Pwedeng pain relievers kung hiyang sila doon. Okay. Tapos iwas sa mga maiilaw Mga or triggers. Oo. mga triggers. Yes. Doc Lisa, meron kang gusto isingit? Vertigo or hilo, paano malalaman? kung Yan. vertigo Andun si pala? Doc Lisa sa kabila. Vertigo or hilo. Yan. Sito kasi si Doc Lisa, nakahiga, Oo. umaga, 5 a.m., biglang umupo. Mhm. Tapos pag upo niya, yan, umiikot na, buong araw umikot. Okay. Nagsuka pa. Ito yung positional vertigo, no? Vertigo means may umiikot yung paligid, no? Meron kasing vertigo na iba lightheaded lang. Hindi yun ang Sige. hindi talaga vertigo yun. Ilinaw natin, ano Oo. yung lightheaded lang na Parang walang laman ang ulo. Oo, Yun parang yung puyat, lightheaded. Oo, lightheaded. Oo. Okay. Pero yung vertigo talaga, umiikot yung paligid, yung naramdaman nyo. nakikita mo siya umiikot talaga to. Parang dinuduyan ka, yung nakasakay ka sa elevator, yun ang pakiramdam mo. So, minsan positional, like, pag nakahiga, biglang bangon, nakayuko, may kukunin sa taas, biglang shift ng head position, Oo. yun yung positional vertigo. Okay. So ano naman treatment natin dito sa benign positional vertigo? Head exercises, no? Mayroong tuturuan sila mag-head exercise, tapos pwedeng Anong mag-base klaseng and head speed. exercise? Dati si Dr. Carlos Chua, meron siya tinuro sa akin noon. Parang, ano ba ginaganon-ganon yung ulo? Ano ba yun, Hihiga Epi? on one side, tapos uupo, hihiga na naman on Ano the yung other Eplis side. eh. Eplis Pero meron maneuver. siyang tinuro sa parang sa lightheaded, yung parang sinasanay mo yung ulo mo sa movement. Meron bang Yung ganon? iba up and down. Oh, pwede up ba and yun? down. Pwede ba yun? rin, tapos side to side. Para Tapos saan yan? Para saan? Sa positional vertigo rin. Sa benign positional. So, konting up and down, dahan-dahan, side to side, para masanay siya. Okay. Delikado ba yung masyadong tumitingin sa right, sa left? Baka maipit itong mga carotid Hindi natin. naman, hindi naman. Hindi naman. Yung nagda-drive, okay din naman. Okay lang. Kasi sanay kayo sa mga stroke eh. Marami ba nagbabara dito sa mga carotid? Meron din, no? Lalo na pag mga smokers, diabetic, meron din. Barado yung mga blood vessel, yung ICA nila. Yes. Doc Lisa? Tanong ko lang, ang rehab or physical therapy, maganda ba kung i-start sa Yes, bagong real. stroke at sa anong klaseng stroke? So, rehab para sa stroke, anong pwede? Paano sila? Mahal mang rehab, di ba? Tsaka alam ko yung sa stroke within 6 months, di ba? Pag hindi mo napagaling in 6 months, wala na. Parang Hindi ganun. naman. May nagsabi Yung sa pag akin, stable na yung stroke patient, the earlier the better kaagad, no? Kahit anong klaseng stroke, kung mayroong weakness or panghihina, no, pwede kaagad pag stable na siya. So, ang maximal time of recovery, 6 months. So, beyond 6 months, may recovery pa rin, pero not as much during 6 months. Last topic na lang natin, bago natin iwan itong topic na to, yung low back pain na sciatica na kinukwento mo. Ano ba tong sciatic nerve dito sa may puwet natin na namamanhid? Na paa? Naiipit yung nerve, tapos may pain shooting down papunta sa paa. Okay? Paano Common- pain? Parang kuryente. Parang kuryente, Oo. oo. Parang minsan burning pain pababa, no? Oo. Kadalasan yung mga drivers na matagal nakaupo, no? Or nakaupo. matagal nakatayo, no? Or kung tumataba sila, minsan pag upo nila naiipit yung nerve na yon, or may pagbabago dun sa spine nila, naiipit yung nerve. O baka hindi maganda yung upo, di ba? Pwede rin. Naka-slouch. Pag matagal ba nakaupo sa matigas na silya, pwede rin maipit yung ano. Pwede rin. Oo. Oo, pwede Kaya rin. pag matigas, sasakit yung likod mo. Oo. Tapos bukod sa ang sciatica treatment is kinuwento mo kanina, rehab, traction, paano bang gagawin doon? Oo, pwedeng rehab, medications na mga gabapentin, pregabalin, no? Magagaling ang mga neurologist sa mga gamot na kakaiba. Minsan, Dr. Epi, medyo takot ako kasi hindi ako neurocardiologist ako. Pero sanay naman kami magbigay ng mga furosemide, pampaihi. Hindi ba nakakatakot yung mga ganung gamot, yung mga pregabalin, meron bang side effect?
Or ano bang feeling mo? May side effect, halos lahat ng gamot may side effect. Ang side effect, nahihilo, inaantok ka, no? Yes. So, you start low, like pregabalin, 50 milligrams muna, yung gabapentin, 100 milligrams muna. Para makatanggal ng pain. Oo. Para makatanggal ng Para pain. makatanggal ng Oo. pain. So, mas may benefit pa rin para sa'yo. Oo. Yes. Yes, meron lang nag-text sa atin. Okay. Yung mga na-trauma sa ulo, nabunggo, Mm-hmm. na-aksidente sa motor, syempre sa kakulangan ng pera, hindi sila nakapagpa-CT scan. Pero in the back of their mind, Oo nga. naku, paano to? Yes. Hindi ako nakapagpa-CT So, scan. bali ang- In the future ba, may Yes. delikado? Bali yung mga nabagok yung ulo, pwede bang meron bang mas mura? Pwede bang x-ray na lang ng ulo? Or Yung hindi x-ray, pwede? nakikita lang Hindi yung pwede fracture, no? Pero yung brain, hindi nakikita. Hindi naman lahat kailangan i-CT scan. Halimbawa, kung yung sinabi ko, yung danger signs, biglang nawala ng malay, nangisay, tulog ng tulog, increasing intensity of the headache, yun, kailangan talaga. Pero kung nabagok, tapos okay naman siya, Yes. inobserbahan lang, pwede naman. Last question. Let's say nabagok ka ngayong araw, ilang days safe ka na? Ilang days na safe na? O pwedeng Pwede after minsan. 2 weeks dun ka magdudugo? Oo, pwede ngayon, wala pa, no? Walang dugo. Slowly naglilik. Minsan hanggang 3 months, pwede. So after 3 months pa dudugo? Hindi, slowly kasi naglilik, pa konti-konti. Minsan after a month, minsan Nakamamatay? second month. Hindi. Depende sa kung gaano kalaki yung dugo sa loob. Minsan naman nawawala Yes. lang yung dugo kung konti lang. Yes, question na rin ng kababayan natin yung sa paano naman kung bata ang nabagok. Yan ang pinakamahirap eh. Bata, 1-year-old, 3-year-old, kinuwento na lang sa'yo, may bukol na dito. Anong ba gagawin So mo? makikita mo naman yung bata kung active naman, dumedede pa, no? So pwedeng obserbahan lang, wala namang dugo, no? Hindi nahimatay, hindi nangisay. Medyo safe na yon. Safe 'yon. Pero Pero kailangan pati bata, sinisiti scan din? O hindi? yung bata sinisiti scan kung may indication like tulog ng tulog, Tulog ng suka ng tulog. suka, yung hindi na magising, nangingisay, 'yon kailangan 'yon. Pero pwede pa siya patulugin. Pwedeng patulugin. Kasi pag di mo naman pinatulog, kawawa naman. Pwedeng gisingin mo lang just to be sure na okay siya. Okay, so maraming salamat kay Dr. Epi Colliantes.